Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon ito ang pagkikwentuhan natin. Pumalag po itong si Senator Alan Peter Cayetano dun sa pagsasampa ng ethics complaint ni Nancy Binay sa Senate Ethics Committee. So, ito yung nangyaring sagutan nila na tinawag ni Alan Peter Cayetano, itong si Nancy Binay na nag Marites, na ang alam daw niyang pangalan ni Nancy Binay is Lourdes at hindi Marites. Tapos after mag-walkout ni Nancy Binay, kumbaga nakapagbitaw si Senator Alan Peter Cayetano ng nabuang Kanaday. So, yun, dahil doon, suma yung loob ni Nancy Binay na parang pinaparatangan siya na isang chismosa, parang nalait daw yung kanyang pagkatao. So, nag-file ng ethics complaint si Nancy Binay. So, ito yung naging reaksyon ni Senator Alan Peter Cayetano nung magsampa na ng ethics complaint si Nancy Binay. So, panoorin po natin itong speech o yung statement ni Alan Peter Cayetano. Pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button at the same time palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad dyan. Kaya pindot na. So ito, panoorin po natin itong statement ni Senator Alan Peter Cayetano. Eyes on the ball tayong lahat. Ang ginagawa ni Senator Nancy from the start, nililito tayong lahat eh. Alam niya naman walang mangyayari dyan sa ethics case eh. Pwede ko rin siyang pailan ng ethics case eh. Dahil unethical din yung mga pinanggagawa niya. Hindi ka pwedeng biglang hindi ka member, bigla kang manggugulo doon. Nagsasalita pa chairman, gusto mong mauna ka, pinagbigyan ka na. Tapos magwo-walk out ka in that manner. Even si Senator Miriam, hindi ganun mag-walk out. 'Di ba? Meron siyang So yun pala, nag-attitude pala kung pagbabasehan natin yung statement dito ni Senator Alan Peter Cayetano, nag-attitude pala si Nancy Binay. Hindi naman pala siya miyembro or hindi pala siya part ng committee na dumidinig dun sa Senate building na ginagawa. So, wala pa lang dapat siyang doon kumbaga hindi pa siya dapat part noon nung hearing na yon. Pero sabi ni Cayetano, pumunta raw ng late, gusto siya kagad yung asikasuhin at yung parang hinaharang-harang yung kanyang speech doon. pasubali sa chairman o whatever. Pero anong mangyayari kung kakasuhan ko rin siya sa ethics, di ba? Although that's always an option, papasok ako doon sa ginugulo lang niya. Balik tayo sa issue. Bakit 663 million sa landscaping alone? Di ba? Bakit mahigit 2 billion sa broadcast at saka sa IT at security? So, wala pa kaming tinuturo dito. So, hindi ko talaga alam bakit ganyan siya mag-react, no? So, ibig sabihin, parang masyadong defensive tong si Nancy Binay. Kasi kung titinan mo nga naman, nagtatanong lang naman dito si Alan Peter Cayetano kung bakit ganun yung mga discrepancy nung budget. Tulad na lang yun sa landscape daw, 263 million daw yung budget. So, masyadong mahal nga naman. So, dapat ipaliwanag lang naman bakit umabot sa ganun. Kung may hawak ka naman mga dokumento, i-itemize mo bakit umabot sa ganung presyo. So, hindi na kumbaga doon, mareresolve na yung tanong. Tapos yung bakit magkaiba yung approved budget na hawak ni Alan Cayetano tulad nung yung galing sa DPWH ay nasa 261 221 billion lang yun nasa DPWH. Pero doon sa nakuha dokumento ni Cayetano na galing mismo sa opisina ni Nancy Binay is nasa 23 billion. So may discrepancy 2 billion. So kaya lang sagutin lang yun, linawin lang. Bakit ganun yung hindi parehas? So kung masasagot naman ng tama yun, titigil naman to si Cayetano eh. So kaya lang naman siya nag-react dito si Cayetano dahil yun nga, naramdaman niya na parang masyadong defensive si Nancy Binay. Hindi siya kasama dun sa committee na yon, biglang dumating late pa, and then gagawa na eksena, tapos magwo-walk out. Tapos siya pa yung may ganang mag-file ng ethics committee, ng ethics complaint. So sabi nga ni Cayetano, kahit siya pwede siya mag-file ng ethics complaint dahil sa ginawa ni Nancy Binay. So parang lumalabas, wala kang respeto.
hindi mo nirespeto yung committee niya na siya yung mahawak, hindi ka pala invited. So dahil lang sa senador ka, kilala ka niya, so pinagbigyan ka na magsalita diyan, pero parang ginawa mo, sinira mo yung yung hearing dahil nga nag-walkout ka, gumawa ka ng eksena, so na-divert. So sabi nga ni Alan Peter Cayetano, balik tayo dun sa sa purpose. Bakit ba tayo nag-hearing dito? Ano ba yung dapat nating malaman? Yun nga, yung mga discrepancy, yung gastos, yung delay, dapat ipaliwanag yung bakit ganun. So wala pa naman siyang inaakusahan. Yun nga lang, dahil nga syempre, siguro, dahil nga na-involve sa korupsyon yung mga Binay, hindi natin sinasabi si Nancy Binay, basta yung dating yung kapatid niya, yung tatay niya, na-involve dun sa issue ng korupsyon sa Makati. So yung iba iniisip dahil sa yung naging action ni Nancy Binay, parang parang may kinalaman o may alam siya. So bakit niya dinidepensa, bakit siya masyadong defensive pagdating sa sa mga tinatanong ni Alan Peter Cayetano? So parang lumalabas dito, parang pinagbibintangan na kagad o parang inaakusahan kagad siya ni Cayetano na may anomalya. Sabi nga ni Cayetano, wala naman ako binabanggit. Ang sa akin lang, nagtatanong lang ako. Bakit parang masyado kang defensive? So, if she wants a mahinahon na usapan, so Senator Nancy, you're welcome sa next hearing. If you want time to speak, you want 30 minutes, you want 45 minutes, sabihin mo. Pero sumunod tayo sa rules and order. Pero yung guguluhin mo yung hearing, I won't take that sitting down. Diba? I won't take that sitting down. So yun, medyo warning yun. I won't take sitting down yung sinasabi ni Cayetano rito, at wini-welcome niya na umaten si Nancy Binay sa susunod na hearing. So parang parang may patibong na rito si Cayetano, mukhang may hawak tong mga dokumento na pwedeng sabihin natin, pwedeng maituro si Nancy Binay, or merong sabihin natin nagkaroon ng lapses or anything na pwedeng sabihin natin na may may pwedeng makapuntos dito si Cayetano tungkol dito sa napakamahal na Senate building. Kung titingnan po natin, medyo talagang pricey yung pagpapatayo ng Senate building. So, siyempre, pera ng taong bayan yan. So, medyo dito si Cayetano na parang kailangan maging sulit yung yung pera ng taong bayan. Kaya, kumbaga, doon pa lang kasi sa 21 billion tsaka 23 billion, medyo talaga malaking question yun. 2 billion na discrepancy. So, kailangan talaga maipaliwanag yun. Part of me regrets what happened. Part of me regrets na parang pareho tayong senador, hindi ba natin pwedeng ayusin to, di ba? Nakita nyo ba the next day, pati yung sinabi kong Senado to, hindi to palengke, pati yun ginawang issue. But may nakita ka na bang palengke na 24 na nakabarong ang nagbebenta, na bago magsalita yung sa palengke, isa-isa magsasabi ng, Mr. Chairman, pwede ba ako magsalita? Ang aming galunggong, ganito na ang presyo. Ang palengke, kaya nga masarap puntahan, sabay-sabay nagsasalita, pare-pareho binibenta, yung iba-iba, may mga suki ka, kaya nga ganun yung palengke, di ba? Pero pati yun gustong gawin issue, bakit? Di ba? Gusto niya gawing issue yon kasi gusto nga niya mawala ang focus natin, which is magkano ba talaga yung building, kailan ito matatapos, at tama ba yung paggastos natin ng pera. Doon may punto rin si Cayetano. Kasi nga naman, napakaliit lang ng sabihin natin, napakaliit lang na bagay yung nabanggit na parang palengke, Marites, Nabuang Kanaday. So hindi naman ataking personal yung yung sinabi ni Cayetano doon Kung kung ako tatanungin niyo, hindi naman siya pang personal na na atake. Kasi ang nangyari kasi doon, siyempre parang di natin alam kung talagang ganun yung personality ni Cayetano na may mga banat sa mga, alam niyo yun, yung mga idiomatic expression ba tawag doon, parang ganun. So siyempre, di ba, yung iba talagang, iba nga napapamura pa. Yung mga talagang yung mga palamurang tao. Di ba? Kahit na namumura ka, pero pag kilala mo yung tao na talaga expression niya lang yun, hindi ka may ma-open basta-basta.
So, yun nga, sabi nga ni Cayetano rito na yung punto nga niya na wag mong gawing issue yun. Ang issue rito is yung building na pinapagawa ng Senado na napakamahal. Yan dapat yung maging issue. Stick tayo dyan. Hindi yung parang dinadivert mo na yung yung issue eh. Dinadivert mo sa napakababaw na issue. Ano yon? Palengke, Marites, 'di ba? Napakababaw na issue nga naman. Yung compare mo nga naman sa 2 billion na discrepancy nung budget ng pagpapagawa ng building at yung pagiging delay niya, bakit na umabot ng ganung katagal na delay. So, yun dapat ang masagot dito. Yan. So, foremost, ako, I will focus on that. So, thank you for asking me. And I think, I leave it to the people to see through yung shenanigans o etong paggagawa ni Senator Nancy. But I don't regret exposing na nagmamarites siya. Kasi yun talaga ginagawa niya. Ikot ng ikot, sa interview sinasabi na mali yung numbers, wala. Senator Nancy ang nagbigay sa akin ng number, staff mo. Kinonfirm ng Senate Finance yung numbers. Doon nabutasan si Nancy Binay. Kasi may hawak na dokumento eh. Okay lang sana kung hearsay lang eh. Yung sinabi lang ni Cayetano, halimbawa sinabi ni Cayetano, ang narinig ko sabi ng staff mo 23 billion eh. Ang budget lang ang approve 21 billion. So paano naging 23 billion? Yun, pwedeng palagan ni ni Nancy Binay. So kahit hindi niya ipaliwanag yun, sabihin niya lang na hearsay lang yan, wala kang ebidensya. May hawak na papeles si Cayetano at ang mabigat pa doon, galing pa mismo sa opisina ni Nancy Binay. So paano nga naman maniniwala etong si Cayetano doon sa sinasabi ni Binay? 'Di ba? Hindi nga maipaliwanag. Yung gusto niya mangyari dito ni Cayetano, ipaliwanag mo. Bakit umabot sa 23 billion yan? Ang budget lang is 21 billion. So ano ba mas tama sa dalawa? Yung tinatanong nga ni Cayetano yung DPWH. Ang sinasabi 21 billion lang ang budget. Pero bakit may 23 billion budget dyan sa opisina mo na naka-allocate para doon sa building na yun? So, yun yung pinakapunto rito ni Alan Cayetano na sana sagutin. Wag nang i-divert, wag nang paikot-ikutin. Sagutin na lang kung ano yung mga issue nakikita ni Cayetano para matapos na. Kasi kung masasagot naman ni Binay yan, mananahimik to si Cayetano eh. Hindi na sila kailangang magbangga dyan eh. Ano ba yung purpose ng hearing? Maging liwanagin lang, linawin kung bakit at saan at paano nangyari na ganun yung umabot sa presyong ganun. So, yun lang naman. Kaya nga abangan natin maganda yung susunod na hearing na to na yun nga, na ini-invite niya na umattend itong si Nancy Binay. At ang balita nga rin natin, aattend din doon si Ping Lacson para ipaliwanag kung bakit umabot sa ganung presyo yung Senate building. So, yun lang po ang abangan natin. So, maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.